Hello mga palangga. So I know it's not a good morning diyan sa Davao City at sa Pilipinas. Dahil sa ngayon ay kasalukuyang nilulusob o kanina pa actually ng madaling araw nilusob ng mga demonyo, ng mga buwaka ng inang, lalo na itong si Torre na mukhang sindikato talaga. Nakakagalit talaga ito mga kababayan kasi nilabag na nila ang lahat ng klase ng batas sa Pilipinas. Itong Torre na ito at yung Marbil, hindi po yan gagalaw. Hindi sila gagawa ng ganyang aksyon kung hindi sila inutusan ng mga putang ina sa Malacanang. Katulad na lang ni Lisa Tanas at ni Bangag. Panggigipit, panglaland grab, o pangangamkam ang intensyon ng lahat ng mga yan. Muli, kung matatandaan ninyo, November, nung inilabas ko sa inyo, ang actually minomonitor ko sa kabilang screen, yung nangyayari ngayon. Kung matatandaan ninyo nung November, ako ang nagsabi, pinakaunang nagsabi dahil nakuha natin ang information mula sa loob ng Malacanang, sa lugar na kung saan pinamumunuan ng mga bangag at mga ahas, na itutumba nila ang vloggers, itutumba nila mga kritiko, itutumba nila ang Duterte at kakamkamin nila ang pag-aari ng mga KOJC. Bakit nagaganap itong raid na ito ngayon? Ilang beses na sila nag-raid. Yung hinayupak na Torre na ito na mukhang leader ng, yung itsura pa lang, hindi mo pagkakatiwalaan. Diba? Ka-level din niya si Satanas. Grabe yung pagigipit nila sa mga KOJC members o mga Pilipino. Dahil ito ay mga Pilipino. Ito ay mga kababayan natin, mga palangga. November, nung nai-report sa atin mismo ng Malacanang, puting ahas natin, na kung saan ay kanilang lulusubin ang pag-aari ni Pastor Quiboloy o ng kanyang mga miyembro. Yan, kasalukuyang nakikita ko sa live ngayon si Jean, yung reporter. Okay? Si Jean. Yeah. Nakakahayop talaga yung ginagawa nila. Okay? Makahayop po talaga ito. Dahil itong gobyernong ito, tama ka, Zaralina, hindi lang sa walang puso. Nalagpasan nga nila yung Diablo sa ginagawa nila. Kasi si Liza Tanas, si Tambaluslos, more on Lisa Tanas at Tambaluslos at si Matos Jr. ay tangulan ng tango kapag gusto nilang i-take over ang isang property. Kaya walang saysay na nga actually pinamanirahan sa Pilipinas. Dahil kapag napagtripan ka ng mga devils, napagtripan ka ng mga demonyo, napagtripan ka ng lahat ng klaseng ng ganitong klaseng mga ngamkam, sabi ko nga, Diablo, ay kukunin na lang basta nila ang iyong property. Alright? Sabi ni Maverick Michelle Benson Iglesia pala si Torre. That I don't know, pero o sana siya ay iswetuhin ng mga INC dahil hindi naman ganyan ang larawan ng INC. Okay? Sana yan ay kastiguhin or I don't know kung ano yung pwedeng gawin sa kanya. Kasi definitely wala naman si Pastor Quiboloy doon. Ang target nila si Pastor Quiboloy. Ang nakakalungkot, ilang 3,000, ilang batalyon, 3,000 policemen na ito ay based sa report ng SMNI nila Admar. Okay? Ito ay what? Mga inosente din yung may mga police gutom at parang sunod-sunuran lang sila. Kasi naniniwala ako itong mga police na ito, wala rin talaga silang magawa dahil recruit sila ng demonyo. Pero actually, at the end of the day, meron silang
mga sariling pag-iisip dapat kung ano ba pagtatanggol nila, yung tama o mali. Iisang tao lang ang hinanap nila, ilang beses nila hinahugog doon. Ang pinapakita, mga kababayan, nitong PNP na ito, itong mga pukinanginang to, ay mga abuso ng kapangyarihan, pananakot, paninindak, na kahit anong gustuhin nila ay gagawin ng mga inayupak na to na pwede silang gumurgor ng Pilipino. Dahil ito ay utos ng mga sindikatong bangag na bangag sa ipinagbabawal na gamot o pinagbabawal na powder, pinagbabawal na pulburon. November pa lang pinag-uusapan na natin dito yan sa channel na ito na pastor, kayong mga KOJC members, kayong mga Pilipino ay maganda kayo by hook or by crook. Gamit ang kapangyarihang pang-aabuso gagawin ni Liza Tanas at ni Bangag Jr. Nagpapatay sila ng mga kapwa nila Pilipino. Well, they're not Filipino, they're demonyo. Yung panggigipit, pangaharas ng mga tarantado dyan sa Congress. Kaya isang araw kay Spokes Roque na kinontempt ay isang trophy ni Liza Tanas na pinasalarawan sa inyo mga Pilipino. Kaya namin kayong hulihin, kaya namin kayong ipakulong, o kaya namin kayong gurgurin anytime, any day. Yan ang mensahe nito. Ito ang pinapakita sa inyo. Gugurgurin kayo isa-isa, kukunin ng inyong mga properties dahil ang mga putang inang ito kayang pumatay ng Pilipino ng gusto nila. Kaya yan ang ilagay nyo sa puso nyo. Kaya dapat mag-people power na kayo. Kayo ay pumunta sa kalsada dahil gugurgurin kayo kasama ang pamilya nyo. Kung ito ay may camera nga, gusto pa nilang pigilin itong Tore. Kanina narinig ko na pinagbabawalan nila na huwag magkumuha ng video camera. Anong ibig sabihin ito? At ang karamihan sa kanila ay naka-maskara. Ibig sabihin, ready silang manggurgur anytime, kaya gusto nilang i-off ang camera. Sino ang may utos? Si Liza at si Bangag Jr. Wala nang iba dahil sila ay mga adictos benedictos at ang misyon nila hindi para sa pagbangon, kundi para sa pangangamkam, paggugurgur, panggigipit, pagpa-power trip at paghari-harian sa Pilipinas. Lumabas kayo sa inyong mga bahay. Magbitbit kayo ng flaglets, ipakita nyo. Tignan nyo mga kababayan, yung ultimong chismisan sa kapitbahay, yung awayan ng kapitbahay, andyan na kay Tulfo na sa News 5 kaagad. Ito may nangamatay na, I think less than 5 ang namatay na inatake sa puso dahil sa pangaharas nito mga pangainang ito. Nire-report ng media. Pero pansinin nyo, ulitin natin, walang nag-uulat. Tandaan nyo, ultimong nagkukutuhan sa kanto. Away ng magjowa, naka-headline sa mga medyang itong mga salot o mga kasabwat, mga taksil, mga traidor sa Pilipino. Pero itong kaguluhan ngayon sa KOJC, ang illegal na paglusob ng mga hinayupak na ito, ayaw nilang i-report. Kaya tama, okay, na kayo ang lumabas, mag-speak up at ipakita ninyo, okay, ipakita ninyo na mas powerful kayo. Kung kayo ay magbibingi-bingihan, magbubulag-bulagan, kaya nga ipinagdarasal ko sa Diyos, sana kayo na ang biktima. Kayong mga nagbibingi-bingihan, na kayo ay pumapayag na kayo ay babuyin ng gobyernong ito. Ganun na pa sila madaling araw. At gusto pa nilang lumamon doon sa loob. Diba? Tama ba yan? Private property yon. Nakita ko yung mga pulis sa picture-picture. Bakit nainggit kayo? Dahil isang private property, isang religious group ay naalagaan ng kanilang mga miyembro, ang kanilang propriedad. Dahil sila ay may disiplina, sila ay may pagmamahal sa environment, magpagmamahal sa kanilang mga KOJC family. Nainggit kayo, imbis na yung power ninyo, yan, yung bulto ninyo, ilaan nyo sa mga pampublikong lugar.
para protektahan ang mga adictos benedictos sa mga kalye, sa mga kanto na kung saan ngayon ay maraming krimen. Iisang tao lang mga kababayan ang hinahanap nila, pero 3,000 or more na kapulisan, na complete gear battle, na akala mo terorista ang kalaban. Kung doon kayo sana sa kabundukan, doon kayo sa mga pulboronic drug lord, yung mga drug lord sana ang inyong nilulusob, yung kanilang pagawaan, lutuan ng mga otambakan nitong mga illegal na pulburon. Bakit wala sila doon? Kasi sila ang mastermind, si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Mga kababayan, lumabas na kayo sa kung talagang mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang inyong mga ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, you have to speak up. Okay? Actually, ito mga to, unofficial. Ano to? Okay. Kapapasok lang na balita ako sa Malacanang ito. Ang anak ni Irene Marcos will be registering in Corimao Island, sabi niya, for a possible run for congressman in 2nd District. And Simon is looking for property in Solsona. Where is Solsona? For a possible run as well. Demo tatakbo daw mga anak ng mga putang ina. So yan, text na sa galing sa loob ng Malacanang. So yung anak ni Irene Marcos, yung anak ni si Simon, yung Adictos Benedictos, you know, tatakbo. Corimao, Solsolan, Ilocos, yan, yung ano. Kapapasok lang na balita kasi gusto nilang manipulahin ang inyong bansa. Ang bansang Pilipinas. Actually, nakakagalit po talaga. Nakaka-high blood yung ginagawa ng mga ito, pero kailangan ninyong tumapang at lumabas sa kalsada. Kasi kung di kayo lalabas, sabi ko nga sa inyo, buhay nyo yan eh. Diba? Bakit ba ako apektado dito? Okay? Bakit? Kasi tayo ay mayroong pusong tao. Pero ito, hindi sila apektado kasi demonyo ang puso nila. Solsona, Ilocos Norte, sabi ni Beth Gataas, si Ozzy. Yan, nagpaparehistro daw dyan si Simon. Hindi naman siya nakatira dyan, di ba? So gusto nilang tumakbo lahat. Okay? Okay, tignan natin to. Ito, mga troll. Yan. Okay, tignan natin to. Labas na mga kababayan. Diba may ginagawang katarantaduhan to Tignan mo to. Leng, tignan mo to. Halika, tignan mo to. Tignan mo to tignan mo ginagawa ng mga, tignan mo to, ito, area na to. Ito ka. Diba, liha mo na. Okay. Ito ito mo, wala na. Kami ginagawa yung mga demonyo. People power na, sabi ni BG lang po. Pagalma lang, pinagtatakpan yung hair follicle at para mapagtakpan si Bangag, sabi ni Jam. Exactly, Jam. Okay? Yan yung ginagawa nila, mga kababayan. So, sa kasalukuyan, ay nagmamarcha pa rin yung mga demonyo. So anyway, gusto pa daw nilang kumain doon sa loob ng KOJC compound. Imagine mo, ba't sila kakain doon? Hindi naman nila pagmamayari yung ano na yon. Pagmamayari yung property na yon at lulusob na lang sila ng ganun-ganon. Dalawa na ang namatay, sabi ni Kaigray. Si Tori ang pinaka-devil, sabi ni Chacha. People power na. Kawawa, anim ba ang namatay? Well, kahit isa may nasaktan lang, yan ay isang nakakagalit at nakakaiyak talaga ito mga sabi ni Palangga, nakakagalit at nakakaiyak.
Okay. 6, sabi ni Elisa Cruz. O, 5 daw yung confirm. June Villanueva, yan. So, parang may giyera ngayon doon sa Davao. Pero, aglit, isang tao lang ang kanilang hinahanap. Ayun, nakikita mo may mga, nakikita ko ngayon ay may mga dala silang mga parang pamalo, yung nasa unahan. Tapos si Torre may kausap. Sino kausap niya? It's either si Marbil at binabasbasan siya na ituloy ang paggugulo, ituloy ang pangaharas dyan sa KOJC. Pati palabas na ba sila? So nakikita ninyo, ang kapal ng mga mukhang ito, pasweldo ng bayan yan, mga palangga. Lahat ng pagigipit nila, alam nyo, nasabi na natin lahat, ang pangbababoy, ang pagkikipagtsoktsakan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., pakipagtangkangan sa loob ng Malacanang, pagpapasinghot, paghahain ng buffet, okay? Buffet ng pulburon o ng illegal na white powdery substance. Ito ba yung gobyerno gusto nyo kalakihan ng inyong mga anak? Kayong mga OFW, huwag kayo nang bumili ng mga condominium o anong property sa Pilipinas. Lalo na yung sa Europa, Amerika, yung may mga kapangyarihan kasi, tignan ninyo, yung si Acuzar, di ba? Yung iba sa inyo, hindi pa na turnover. Yung sa housing. Kakam-kami nila yung condo ninyo anytime. At sisingilin kayo ng mga patong-patong na charges anytime ng gobyerno. Ito ay wala nang saysay na magbumili ng property sa Pilipinas. Kayong mga OFW, kasi later on, yung mga developer, yung pag nagmamayari ng mga buildings na yan, ay anytime, pwede kayong dorobohin. At wala kayong magagawa kung kasabwat nila ang mga bangag sa gobyerno. Pwede nilang bawiin yung pinaghirapan ninyong property. Look at what they're doing right now sa KOJC. Ginugulo nila ang mga nananahimik na mga parishioners. Okay? O na mga members. Ano ang kinalaman nitong mga inosente, mga members, sa mga binibintang nilang kaso kay Pastor Kibuloy? Kung sakali man, pagbigyan natin yung kanilang mga kaadyotan na may kasalanan si Pastor Kibuloy, bakit idadamay itong mga members na ito? Bakit nila guguluhin yung pamumuhay nitong mga inosenteng mga miyembro? Pag nagkasala ba ang pari na Katoliko, pag nagkasama si Father, dapat madamay tayo mga Katoliko sa mga kasalanan ng mga pari na mga nang molestya kunwari. O kung ano pa mga religion, pag sila ba ay gumawa ng something na illegal, dapat ba ang kanilang mga miyembro ay damay? Ibig sabihin, ang isang paring ng molestya ay larawan lahat ng Katolikong Pilipino o Katoliko worldwide. So ito yung ginagawa nila ngayon sa KOJC. Si pastor lang ang tinatarget nila. Pero pati mga inosente nagbuwis ng buhay. Ay, nako, mga kababayan. Pati mga kongresista, again, kasabwat nila. Okay? Nakita nyo naman kung paano ulit harasin si Harry Roque at i-contempt nila. Lahat i-contempt nila, lilitisin na nila sa kanilang dyan sa kongreso na akala mo sila ang batas. Pero yung mga hayop na yan, yung si Ron Salo, yan ay utosan ni Tambahudas. Lahat sila actually. Ang pera ninyo napupunta sa kaban ng mga hinayupak na yan. Kung nakakamatay lang ang mura, patay na lahat yung mga yan. Yes, sabi ni Happy Bang, media blackout. Lumabas na kayo sa kalsada. I'm telling you, get out, speak out. Okay? Kapag may nakita kayo dyan na nanawagan, sumabay na kayo. Huwag nyo lang kalimutan na magdala ng flaglets o maliit na flag para ipakita ninyo dito sa mga bangag na ito na makapangyarihan kayo. Dahil inuubos nila ang pera ninyo, binabangag nila ang inyong mga anak. Paano binabangag? Si Lisa Tanas at si Tampalustos at itong si Bangag Jr. ang nagpapakalat ng pulburon o ng lahat illegal na asin, sinisingot ng inyong mga anak. Sila, wala nang iba. Sila lahat ang sumisira ng buhay nyo. So you have to get out.
Unless na gusto nyo maging alipin habang buhay, then again, it's your life. Sabi ni Zara Lina, ngiwi na ang government to the max. Ano daw, grabe ang traffic sa superhighway. Harap ng QA sa Davao, sobrang sakit sa dibdib. Grabe ang pinagagawa ngayon. Taga Davao City ako, sabi ni Erman Oteda. Hawak ng yellow ang Katoliko, sabi ni BG lang po. Kaya nga, itong mga Katoliko na katulad ko, itong mga pare, kayo, mga father, mga madre, for sure, kayo ay may mga YouTube, yung iba dyan, baka nga, ginagamit ninyo ang social media sa kalaswaan, di ba? For sure, naririnig nyo ang boses ng bayan. Nakakalungkot man sabihin, kung hindi talaga kayo kikilos, alam mo, magpali o wag na kayo magsimba, wag na kayo magrelihiyon kung pwede, o maghanap kayo ng relihiyon na talagang totoo para sa tao. Kasi ang relihiyon, sandigan yan ng tao. Ano yung sandigan? Sandigan kapag may problema, nalulungkot ka, injustice na nakikita mo sa iyong kapaligiran, nandyan ang relihiyon o yung mga kasamahan mo, yung mga tao sa loob ng religious group na yan para ikaw ay alalayan. Papaano ka alalayan? Words of wisdom, comfort, di ba? Ididepensa ka kung ikaw ay inaapi. O ano ngayon ang, I'm not only talking sa Katoliko, no? Iba pang mga religious group. Anong ginagawa nyo? Kaya ang tao sumasanib sa mga relihiyon, mga religious sector na yan para meron kaming kakampi. Kakampi in what? Sa aming mga emotions. Di ba kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw ay masalimuot ang iyong nararamdaman, ay iyong feeling hopeless ka, lumalapit ka sa Diyos, lumalapit ka kay Father, lumalapit ka kay Pastor para ma-enlighten ka. Pero ngayon nakikita ninyo, nilulusob na ang mga Pilipinong ito. Tanggalin mo ang salitang KOJC. They are Filipino people. Tao po sila. Hindi po sila bangag. Hindi sila addictus benedictus. Hindi sila nagnakaw ng pera ng bayan. Sila ay tulong-tulong kaya sila nakapag-build ng kingdom nila na tinatawag. Pinagtulungan yan ng kanilang mga miyembro para magkaroon sila ng dissenting dasalan, dissenting mga gatherings, dissenting lugar. Yan ang purpose ng relihiyon. Pag nakakita ka ng injustice, magsasalita ka. Hindi yung ibang religious group na nakikita ninyo itong KOJC. Naku, mga mga tinutulak nila yung mga KOJC members. Anyway, mga palangga. Na-occupy yata din. Gusto nga nila i-occupy yung kingdom, yung property. So again, mabalik ako sa religious, religion na ito. Yan po yung purpose ng religion. Kaya, I know naman na may mga Katoliko, mga pare, saan po ba kayo sumisilbi? Again, hindi lang po Catholic Church ang kinakausap ko lahat. Ano po ba yung sinisilbihan nyo? Demonyo ba? Kasi ito yung ginagawa ng mga pulis. Nakikita nyo, may television naman siguro kayo, may YouTube kayo, kung ano nakikita ninyo. Although, news blackout. Pero yun, kung gusto nyo talagang alamin ang pangyayari sa kapaligiran o sa inyong bayan, laging may paraan at nakikita nyo doon, nagbubulag-bulagan lang kayo. Eto ba yun? Mga father, mga pastor? Okay? Yung nakikita ninyo na panggigipit, na may mga inaatake, ayun, kawawa naman, may inaatake, may mga nasasaktan. Kawawa naman sila, My God, Diyos ko po. Ito, tingnan mo, imagine mo, pinampanya natin to mga to. Sa panahon ni Duterte, ang ginaganito, yung mga terorista, yung mga kalaban ng bayan. Sila, itong mga pulis na to, dapat nandoon sa mga kalaban ng bayan na pumapatay ng walang habas. Ito mga KOJC, may kinitil ba na buhay ito? Ito mga inosenteng mga kababaihan, mga kalalakihan, may kinitil ba dyan? Yung mga rebelde sa bundok na pumapatay ng mga inosenteng Pilipino, dapat nandoon to, yung mga tapang na mga to. Pero itong mga pulis, alam ko na napipit na lang to mga lang yan na napipilitan lang sila.
Napipilitan lang sila sa ginagawa nila dahil tatanggalin sila ni Marbil sa kanilang serbisyo. Okay? Pero sana manindigan kayo. Mahiya kayo sa inyong mga anak. Mahiya kayo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga magulang, anak, asawa, na ginagawa nyo itong panggigipit na ito. Sa habang pagkonsinti ninyo at pagsunod sa mga demonyo, kayo ay kabahagi na rin ng mga demonyo. Kasi kung ako pulis at papagawa sa akin yung against my will, I'd rather get out from that group o yung ganyang asosasyon. Okay? Kaysa naman yurakan ko ang aking puso, ang sarili ko, nagagawa ko ng mga bagay na labag sa aking kalooban at labag sa batas, labag sa Diyos. My God, mga kababayan. Sana mamatay na ang ang Diwata Torre. Bakit Diwata Torre ang tawag sa kanila? Diwata ba pangalan niya? Ha? May basa nga ako, Diwata Torre, may pangalan niya. Nakakalungkot lang mga palangga. So I think you have to get out. Sabi ni Freddy, Miss Maharlika, si Bangag, ay may pa-concert dito sa Lipa City. Okay, tama ko nga na ko ngayon kay, sino ba yun? Kay Amawi kagabi, Amawi. So imagine mo habang nilulusob nila, ito habang may nagsasakripisyo, may nangamatay, yung Bangag yung presidente nandoon nakipag-concert. Ayon kay Princess Maui, kaya sila nandoon nagbigay ng mga tickets sa mga teachers, libre, nagbinibigyan nila, pinamumura nila yung mga tao doon para bayaran yung mga tao, para kunwari marami pang natutuwa sa kanila o nagsusuporta sa kanila. Again, coming from the Kabanang Bayan, sinusuhulan ng barya-barya itong mga taong ito para pumalakpak sa kanila, para kunwari marami pang nagsusuporta sa kanila. Pero pag dinignan mo sa social media, actually talong-talo na itong mga to, wala na talaga. Maliban sa mga trolls nila o yung mga konting mga sarado pa rin yung mga utak, pero kung tutuusin yung majority ay sukang-suka na sa gobyernong ito. Kaso lang, muli ito ay news blackout. Ay, nako. Sabi ni Rayster, Amy, ang mahiwagang baba mo, gamitin mo na. Oo nga eh. Okay. Gurgur this one. Okay. Kamukha ni Diwa. Okay. Kamukha ni Diwata yung si Torre. Kaya pala Diwata ang tawag sa kanya. Ay, Diyos ko po, Panginoon. Kamukha. Yung kawig nga sila. Buti na lang yung isa nag-aangas lang. Ito kung gugurgur ng buhay. Diba? Hayaan mo na yung isang diwata ng kakawati. Hindi Sokmed ang magpapalayas kay Kuting. Ano daw? Nards, calling all men and women in all men and women in uniform, protect the Filipino people. Wala na, sabi ni Freedom PH, wala na, sirang-sira na ang pangalan mo, BBM. Wala na yung ticket kay Bangag, si Mang gagamit. Wala nang batas sa Mindanao. Pero at least, I hope, gumalaw ng mga dapat gumalaw. Kasi nakikita, alam mo ang mission ng mga yan, di ba? November ulit-ulitin ko. Coming from inside, okay, Malacanang, ang intention talaga nila yung property. Ang ganda kasi ng property ng KOJC. Yan i-take over at yan ang utos ni Satanas at ni Bangag. Sabi ko nga sa inyo, sayang yung mga binild nyo, mga properties dyan kung pagtitripan lang ng mga mayor, governor o ng mga Bangag gamit, iti-take over nila, hahanapan ka lang ng butas, kunyari may na-violate ka para ma-embargo makuha nila yung property mo. So, malungkot. Kaya, alam mo kanina, no, habang pagising ko, tinawagan ako ng friend ko. Sabi niya sa akin, may property nga sa Pilipinas at ibibenta niya na dahil wala ng saysay mamuhay. Okay?
Wala nang saysay mamuhay sa Pilipinas kung ganitong klaseng pagigipit ang kanilang ginagawa. Kayo, gusto niyo pa bang mamuhay dyan? Diba? Hanggat bangag ang ano to? Ano to? Okay. Hi, Cathy. Miss Cathy Binag, how are you? I know you're, yan, nag-message din yan sa akin. I know ikaw ay nag-monitor din dito sa pangyayari. Nag-monitor tayo kay Harry Roque. Now, dito naman, isinabay nila. Ito po talaga, alam niyo mga kababayan, si Lisa Panas lahat ang nag-utos dito. Si Tambaluslos sila. Hindi naman gagalaw yung mga yan. Kasi interesado sila sa mga properties ni Pastor Kibuloy. Galit na galit itong mga hayop na to kay Pastor Kibuloy sa kabila ng tulong sa kanila. Pumasok itong KOJC ng multi-million pesos to support them. Sa last election, ganito po kademonyo ang mga pamilyang ito. Kaya ikaw, Amy Marcos, huwag ka na maglaro. Okay? Ang mga post-post mo walang kwenta. Hindi ka magsasalita dahil what? You are for your pangarap? Pangarap for your re-election? Dudurugin ka namin. I'm telling you. Dudurugin ka kasama ka sa paglubog. Huwag niyong antayin na kapag kinaray-karay ang kapatid mo, yung sister-in-law mong demonyo, lahat kayo, kasama kayo ng pwede. Huwag kayong pasisiguro. Feeling nyo ngayon, kaya nyo manggipit ngayon, gamit yung mga polis na yun, huwag kayong pasisiguro. Dahil mas mananaig ang taong bayan. Dahil nakikita ng taong bayan, hindi lang ngayong moment na to, malay nyo bukas, makalawa. Mas powerful ang Pilipino katulad ng ginawa sa inyo noon. Di ba? Hindi pa kayo nadala. Akala nyo magwawagi kayo. Akala nyo yung mga nakaw nyo yan, mapapakinabangan nyo. Hindi mapapakinabangan yan. Ngayon mapapakinabangan nyo yan. Pero darating ang panahon, oh my God, may natumba na elderly. Kaluluoy naman, oh my God. Oh my God. Tignan mo, katulad nito mga palangga, sa kabilang screen nakikita ko, may natumbang elderly. Dapat meron gobyerno, merong ambulance from the government na bubuhatin itong mga casualties kasi they're not kalaban whether sa ang panig, di ba? Kalaban man nga o kaliwa o kung ano man, dapat pick upin yan ng ambulance. Walang ambulance na nag-pick up dito sa casualty. Nakita ninyo? Nakikita ko sa kabilang screen. Pwede rin ito mangyari sa inyo.